Alam mo, Joey, dito sa US sa Netherlands, imagine this, ang government, nagkaroon sila ng issue about a certain subsidy where they found out na ang mga buhay ng mga na-affected individuals, they ruined their lives, ganito, ganyan, and they allowed that to happen. Naging controversy siya. They found out na totoo na merong mga associated decision based on race or mga ganito, ganyan. The whole government resigned. Can you imagine that? The whole government out of delicadeza resigned. Yeah. Dito, kapatid na sa Pilipinas pa, kapatid na mismo nagsabi na Nagsabi, adik kapatid ko. Can you imagine? Sabihin ka lang pabalik na hindi yan kapatid ko, she's not my sister anymore. Ha? Can Nadamay you pa imagine kami that gano'ng kakapal ang mukha? Grabe talaga. Alam mo, Joey, when I tried to rally people, hey guys, nag-post ako sa personal account ko noon, sabi ko, guys, dito tayo guys, pumunta tayo doon, ganito. Alam mo, tinakot pa kami ng mga antay. Sabi pa nila, huwag kayong pumunta doon, wala kayong permit, ganito, ganyan. Ay, papadampot namin kayo sa mga pulis, nakakahiya kayo, mga ganyan. Imagine ha, mga kapwa Pilipino pa natin yan. So, but then I realized, why are these people like this? Because hindi pa ako na masyadong exposed sa dynamics na gano'n ng mga propaganda ba. So and then I was like, okay, I don't care kung dakpin nila ako, meron naman akong legal rights to stay here, then I'm just going to face whatever repercussions that's coming my way. Yun lang talaga yung nasa isip. Wala akong pakialam anong mangyari sa akin literal, basta I just wanted to be there because I wanted to show my love and support for PRRD. Nung napunta na ako doon, itong nangyari. Siyempre, merong mag-interview ng mga media, mga ganito, ganyan. And then, the police was asking na, sino ba dito ang leader ninyo? Wala mang magbigay ng ID, Joey. Pao. Ayaw man nila kasi natatakot man ang mga Pilipino dito magbigay ng ID. So sabi ko, I have nothing to lose. Okay, I just give my ID. Okay, ito, ilagay mo yan dyan. binigay mo? Binigay ko talaga. Hindi ako natakot. Sabi ko, ibigay ko. Every time may problema, friend, sa ako talaga sinasabi nila, huy Alvin, yung ID mo, kasi hindi ako natatakot pag ganyan. Kasi sabi ko na, alam ko naman, this is a guaranteed right to peaceful assembly at ganito, to express, wala man kaming mga, although wala kaming permit, so as all of the other medias and people present here. So naisip ko, okay, I'll just give my ID, ganyan. Para ang mga kababayan natin, they will feel secure na, okay, may nagbigay na ng ID. So patuloy pa rin ang laban. Yun yung punto ko. Ay, nag-interview naman sila doon pa at ginagawa pa ng media doon. Yung mga supporter ni PRRD, pinicturean nila, nilagay nila sa mga anti-Duterte. Sabi ko, bakit ka pumayag? Ganyan pa ako. Bakit ka pumayag na ginamit yung picture mo, ate? Ganito, hindi yan pwede. Di ba pro-Duterte ka, mga ganyan-ganyan. So, to cut the story short, talagang the unimaginable change na nangyari sa buhay ko because of one single decision led me to where I am right now. And that's really because of my consistency and my commitment as well to embrace the change that it has brought into my life. Totoo lang. Mahirap actually mahirap because I've always Nanindigan ka. Nanindigan talaga ako, Joey. I felt like to be subjected to statements by foreigners who are saying, you're supporting a criminal, ganito, ganyan. He will never be out. And then I always need to explain to them, I lost friends and networks because of my stance for my country and for the Dutertes in that matter. But I didn't care less. I didn't even care at all even. Sabi ko, okay, if probably you don't respect my point of view as an individual, as all my political decisions, probably you are not the person that I need in my life. Kasi iba-iba man tayo ng point of view. Yun yung punto ko ba. So, hanggang ngayon, iniisip ko pa yan that if somebody asks me why am I supporting the former president, any time of the day, kaya kong explain sa iyo. Sabi ko nga, ini-interview ako noon ng German media. Sabi ko, I can literally talk about this for 1 year. So ask me the question kasi non-stop talaga tong chikahan na ito. Sabi ko talaga. Sabi ko, so ask me the questions, specific questions, because otherwise I can talk to you about this for 1 whole year. So sabi niya, gumanyan ako pa ba? Kasi ang perception kasi talaga ng mga Europeans is that PRRD is a criminal. He killed people. Na talagang pag ano ka ng drugs or whatsoever, pinapatay ka na ganito, ganyan. So if a conversation starts like that,
ibig sabihin, you really need to have a sit down and really talk and back on a, very, very consistent and strong statement. Ito yung nangyayari. So, ngayon, yun talaga yung, biggest realization ko sa 2025 is that I am blessed and privileged enough that I get to do the things that I actually value a lot, and that's me exercising and embracing my Filipino identity. And not a lot of people will get to do that. Yung literal na sinasabi, many have been called but few are chosen. I'm so privileged and so talagang so blessed talaga na yung mga tao, nakitaan ako ba na, ito, at saka also na-realize ko din, nung mga mainstream media, nagka-cover sila, iba-iba yung mga binabalita ba, merong anggulo. That's when I realized, kasi meron pa silang sinasabi, Joey, na okay, yung mga vloggers naman, most of them are not really educated, they have a device, and then they put out the camera, and then that's it. They don't have any journalistic experience or skills, diba? To bridge that stereotype of what vloggers are, and at the same time, ensuring that factual information I shared to not only a few Filipinos but to a lot of Filipinos globally is also something I bridge, I hope, no? Kasi ngayon, nagre-rely na din yung mga mainstream media about sa mga information na binalalagay ko. Ma-updates ko because I thought really I need to be consistent for people to trust me, and that I need to make sure that yung mga information na sinishare ko ay mga highly verifiable information that they can verify any time of the day. So yun talaga ang pinakapunto ko doon. So that's the highlight of my 2020. That's the highlight of my 2025, to be honest. And yeah. Kaya ako grateful talaga ako for everything that Alvin did. Kasi yung mga volunteers talaga sa Dahig, yung mga Dutertista na nandun, yung mga sumusuporta kay PRRD, they really have to face a lot of intimidation, harassment. Correct. Lalo na maraming mga Pilipino na mga libs dyan, di ba? Yung mga meron. Marami talaga. Madami siya. Marami. Kumbaga parang it's actually not easy to exist dun sa space na yon kasi nga yung madaming kalaban dun Marami talaga. madaming kalaban dun. So malaki yung role ng mga OFW, lalo yung mga Pilipino sa ibang part ng mundo na nagpupunta talaga sa Hague, 'di ba? Na para you all are very, very helpful in pushing back dun sa narrative na gusto nilang i-impose kay PRRD. Yes. Kasi kung wala yung mga Pilipinong nagpupuntahan kay PRRD, kung wala yan, 'di ba? Ang tawag dito? Tapos na tayo, matagal na. Correct. 'Di ba? Pero ngayon, nakatayo pa rin tayo, lumalaban pa rin tayo because, 'di ba? Because a lot of people are showing up. Yeah. And a lot of people are doing their share to keep the fire burning. Ayun. Totoo yan. Especially if there's an effort from the other side of the camp wanting to eliminate the presence, even the attack sa sa permit. Can you imagine? Attack sa permit, pananakot sa mga taong lalo. Meron man talaga tayong mga kababayan na walang legal rights to stay here, and that's already a known fact. True. And they wanted to show support pero palaging tinatakot ng mga tao lalo na pag nalalaman na wala silang papeles dito, ganyan. Sige, padampot. Ganyan mga naratibo ba? Like, no respect at all to a position na pinapakita ng isang kababayan natin ba? And I think that's very sad in today's age and time. Talagang nakakasad yung ganong atake pa din. But anyway, I already promised to myself na hanggat hindi napapauwi talaga sa PRRD, I will carry on with what I see as a mandate given to me by hundreds and thousands of millions of Filipinos talaga. Millions. Kaya millions of Filipinos na I will really stick to my objective from the very beginning until mapauwi si PRRD. Yun talaga, that's already something na parang committed myself into. Yeah. Utang na loob namin yun. Ayan. Correct. Kaya masaya kami nakakampi ka namin, Alvin. Oo naman. Doon lang tayo sa tama.
Diba? Correct. Si Pao naman, kasi Si Pao, si Pao. oo. Nakakaloka si Pao dahil ang tawag dito, ano na kasi at that time parang ano na talaga yung vibes nun gagawin nila ang lahat para tirisin yung mga, alam mo, parang feeling ko papatayin na nila yung mga Duterte Yung mga ganung level. Oh. Sa totoo lang ha, ganun na yung feeling ko na parang babarilin nila si Basti Yung gano'n, tapos si Basti parang putak pa ng putak ng mga panahon na yun, di ba? Parang, shit, baka pang gigilan nila itong mga to, tapos pagpapatayin na, gano'n. Yeah. Ganun na yung feeling ko nun Pero, nung napabalita na i-raid yung mga properties ng mga Duterte. Ayan. So, kwento ba na Pao kung ano yung mga kaganapan nun? Ay, grabe yun. Sobrang hindi ko yun makalimutan ever in my entire life. Kasi ako, parang feeling ko as a Davaoenyo, hindi ko kayang higa-higa lang ako sa bahay knowing that I can do something. So, when PRRD was taken sa Hague, a lot of the volunteers, I would also like to commend all the volunteers na nagstay sa bahay ni PRRD 24/7. May mga nagsistay talaga doon para bantayan yung bahay ni PRRD regardless. Because it somehow, the house has been like the source of strength ng mga tao knowing na ito ang bahay ng mahal naming PRRD. So ako, parang knowing na parang, oh my gosh, I'm a Davaoenyo, tatay namin yan, lumaki ko dyan. Ano lang man yung magdala ako ng mga groceries, mga pagkain, mga food dun sa mga volunteers. And I kept on doing that for several weeks. Di ba, habang umaakyat ako kay Ate Joey, nandun ako sa bahay ni PRRD sa labas. Mga ganun talaga ako kasi noon. Sa Ate Joey talaga yung source namin na may magtatanggol sa amin, ganyan-ganyan. Grabe naman. Oo, di ba? Naalala mo yan? So, nanonood talaga kami sa iyo update. Meron pa kami mga maliliit na speaker doon na yung boses mo tumatala, kumaalingaw-ngaw talaga doon sa bahay ni PRRD. Kasi parang that time, si Alvin, hindi pa naman masyado noon. Si Ate Joey kasi talaga yung parang source of news pa namin before. So, na maalingaw. Tapos one night, eto na, oh Diyos ko, dahil parang bumabalik ako na natatakot pa din ako. One night, yung meron kasi parang maliit doon na tent na mga pang staff ata siya sa National, biglang tinawag kami lahat. So lapit kami. So ano po nangyayari ganyan? Eto po, kumalma lang po tayo, ganun sila sa amin. In Tagalog na lang kasi Bisaya, Tagalog ko na lang for people too. Kumalma lang po tayo, meron po kaya tayong na-receive na intel na i-raid daw ho yung bahay ni PRRD. So, ako, feeling ko, naghatid lang ako ng grocery. Gusto ko talaga umalis. Gusto ko umuwi. Kasi, di ba, galing lang, naalala niyo yung nangyari sa KOJC, kung paano nila. So, nandun na yung thinking, shit, na parang ito ang nangyayari. But, a huge part of me is saying, isusugod na yung mga police, ganyan. Ganun na level. Kasi may intel. Why would like an officer from the government would say an intel? Kung hindi naman totoo yung intel, why would they say that if hindi talaga confirm? Yung takot ko, ang lala kasi konti na lang kami na naandoon, mga 15 na lang, 15. Kasi paggabi na doon sa bahay ni PRRD, kanya-kanyang uwian yan kasi toka-toka yan na parang sino, ganito, ganyan. Toka-toka yun. Tapos ako usually, umuwi ako alas 10 or alas 11 after bringing food. Eto na, Day. Eto na, panic na. Nag-ring yung phone ng leader ng volunteers. Ang nakita ko si Kitty, Ano talaga si Kitty? Kausap. Katabi ko yung Vice President ng Homeowners Association dun sa kila PRRD. Then katabi ko si ate, yung leader ng... At saka ako. So tatlo kami. Kausap namin si Kitty sa harap ng phone. Sabi ni Kitty na, eto nga, nagpapasalamat siya sa lahat ng support nyo. Umuulan man, umaraw, nandyan pa rin kayo. And nag-sorry pa nga siya na medyo nadadrag yung mga tao sa ganyung issue. And eto nga, nakatanggap na nga daw siya ng intel, ganyan-ganyan. Safe naman daw siya, nakaalis naman daw siya doon sa bahay, nasa kotse na daw siya as of the moment. And sabi niya, whatever happens, kung may dumating man raw na kung ano pa yan, ask for help, call for help. Yun yung instructions niya. Tapos nagulat na lang ako, ang bilis ng pangyayari. Binigyan na lang kami ng pito. Alam mo yung pito? Yung... pinagsuot kami ng pito lahat. Tapos,
ewan ko saan galing, basta whatever happens, kung may nakita man kami dumating or whatever, magpito na daw kami. Eto na. Yung leader ng volunteer, sabi, kailangan daw hatiin yung mga volunteers. 5 doon sa likod ng bahay ni PRRD, DGT facing. Yung 5 sa front ng bahay ni PRRD, which includes me. And then yung 5 doon sa kanto. So if you could imagine, 5 lang kami na sa bahay ni PRRD sa labas. Yung takot ko, grabe, nanginginig ako. Sabi ko, what can I do? Because I have to ask for help. Ako, wala naman akong alam. Hindi ko naman alam anong gagawin. Alam ako dito. Pero grabe scary talaga yan. Considering na yung nangyari sa KOGC months prior, di ba? Ay, grabe yun. Tapos meron na nakikita na namin drone. Alam mo ang pinaka-scary, Ate Joey? All of us there nawalan ng internet. Tapos bigla na lang sumigaw yung leader na, connect kay PRRD! Connect lahat kay PRRD! So kaming 5, alam ko ng wifi password ni PRRD. Yung bahay nila. Yung bahay nila, alam ko yung password. Naki-connect kami lahat doon. Connect kami sa bahay ni PRRD. So naka-wifi kami. Sabi ko, wala, magla-live ako. Kaya sumayin man doon, wala naman akong followings, be. Yung following ko siguro, mga kamag-anak. I shared you, during that live. Kasi I remember very well na nandoon ako sa Duterte Park pa before. And then nagkagulo-gulo kayo, parang hapon na yun. Tapos, ano nangyayari? Shinare kita. Nanood kayo. Nanood talaga kami. Hindi ko talaga makalimutan. Shinare ko talaga, guys, tingnan nyo, ganyan-ganyan. Ay, grabe yung kaba ko. Kasi grabe rin yung grabe rin yung balita na kumakalat nga na i-read yung bahay ni PRRD, i-read yung bahay ni And also, ako rin nakaka-receive rin ako ng mga ng mga anonymous tips nun na parang this is real na parang ganito yung mangyayari, for some reason, hindi natuloy. Pero anyway, I think big part of that is because you were... Yun yung nakakatakot eh. Pagka kinabukasan, so hindi natuloy kasi nga nagpanik. Buong Davaoenos, oh my gosh, napuno ang street ni PRRD ng karami-raming tao, karami-raming kotse. Tapos balita ko parang muntik pa nagbanggaan ang mga tao. Kasi labasan talaga ng kotse to protect PRRD's house. So, nakaharang lahat. Ang daming tao. Nagsidatingan yung mga Moros, yung mga kapatid nating mga Muslims. Nagdatingan yung ready to attack, ready to bat. Ganon yung face nila nang subukan yung lumapit. I was so grateful. First time ko atang mag-live na umabot ng 700,000 ang nanonood sa akin. First time in my life. Na parang, Diyos ko, wala naman nagpa-follow sa akin. Saan galing tong mga to? Tapos in less than 2 hours, 7 million agad yung nag-register. Kinabukasan, nagsalita itong sa Anticlair, kakasuhan daw kung yung vlogger na ganyan-ganyan. Si Marbil nagpa-interview na agad na, kakasuhan daw for fake news, peddling, whatever, choo-choo. Later to find out, I got a criminal case. Ako, paano lang ako kasi akala ko si Tio yun na parang si Tio naman kasi talaga ang target talaga nila before pa, di ba? So akala ko, I was just a nobody. Then I realized, shit, ako nga pala ang kinasuhan nila. Criminal case. And I was so scared but at the same time, very grateful kasi may mga attorneys na lumapit na they will fight for me, they will fight with me, yung mga ganyan. Ang daming effort hanggang sa na-dismiss yung kaso, Belat. So ang ending, parang na-twist talaga ang chika sa report nila that ang daming twist na chika. Sobrang twisted talaga ang lala. And wala daw kami nakitang drone. Diyos ko, ngayon ako nakakita ng ganung napakalaking drone. Nandun nakaganyan sa amin, nakatunganga. So ang dami kong takot and then my life changed after. Diba? And then I'm here with all of you guys. I was able to help other people, Negros. I was able to do and defend a lot of stuff. And to be with the defenders like kayo, it's such an honor. And then I was able to, go to The Hague to visit PRRD sa labas, not inside, but with Alvin. And then miracles happen and I'm here. I think sabi ni Alvin na many are called but few are chosen. And here I am and I will continue to battle with you guys until the end. Ang tawag dito yung lahat kami
dito, kumbaga parang talagang ano no, talagang meron talaga tayong mga tama ng baril eh, no? Correct. Actually, Joey, Diba? totoo. May mga tama talaga Oo. tayo ng baril eh. Like for example, sa case ni Alvin, incessant yung mga attacks sa'yo. Attacks talaga no? sa akin, no? Since simula pa talaga, Joey. Hindi ka nadedemanda kasi syempre nandyan ka sa bihi, ganyan. Pero ibig sabihin, grabe yung incessant attack sa'yo, di ba? Sobrang ano. Kami naman dito sa Pilipinas, ayan, nadedemanda kami. Correct. Totoo. Totoo yan. Like, even yung mga na level of, kaya nga sabi ko before, na paano kaya to na ko-control or paano to na sisikmura ba na mga sumusuporta kay PRRD? And that's really what's required of you if you're going to support a Duterte. You really need to have the guts to head on face all of the paninira, like literal na paninira sa kababuyan na gawin sa'yo. Bababuyin Bababuyin ka talaga. Bababuyin ka as in. Yung Bababuyin talagang wala silang boundaries. Totoo, wala. Wala silang boundaries. Talagang ang hirap maging Duterte supporter sa totoo. Totoo lang, grabe. Iyak na. Parang alam Emotional. mo, totoo lang, if you are going to pag hindi mo nasisikmura yung ganon, if you are parang ano ka lang, parang happy ka lang or ganito ka lang, yung parang weak, o ganon na lang, sabihin na lang, if you are weak and if you want to be a Duterte supporter, mas mabuti pang wag mo na lang gawin. Ituloy. Oo, kasi the Malala. level of kababuyan na gagawin sa'yo is unimaginable. Totoo. Lala. Like, Lala. to the point na kahit oh my God, hindi ko na ano, sa kadami ka pa po. Gusto ko sa magsalita na kung ano. Totoo. Huwag na, be. Buti na lang, wag na, hindi ko na lang. Hindi, yung ganito na lang. Yung Oo. mahirap is part na, yung kalaban na. Pero may mga circumstances talaga nakakampi mo na, kalaban mo pa rin pala. Oo. So, Yan. ganun siya. Ganun na, let's leave it up to there. So, may mga ganyan talaga. Kasi may mga personal interest din yung mga iba. So, you will never. So, So yun. Gabi, Joey, no? Kayo, no? Through the years. sila, ang grabe. Grabe talaga yun. Sila. Sila. Tricom. Oo, pero ano kasi, ang tawag dito parang ano ba? Yung Tricom, grabe yun, te. Oo. Ano talaga? Well, yeah, it happened February, a month before kidnapin si PRRD eh. In fact, ang tawag dito, yung nandito pa si PRRD sa Pilipinas noong time na nangyayari yan. Tapos, kailan pa napatawag si PRRD sa Quadcom? Parang, parang nagkasunod lang din ata kayo, Ate Jo. Parang mga October the previous year, ganon, Tama ba ako? 2024. Nauna ba si PRRD or kayo? Nauna si PRRD. Nauna si PRRD. So kumbaga parang at that time kasi talagang binababoy na nila lahat ng pumupunta sa Tricom. Binababoy nila. So parang tinry nilang babuyin si PRRD doon sa Quadcom, ganyan-ganyan. Of course, hindi naman sila nagwagi dahil minanhandle naman sila ni PRRD doon sa Tricom, ganyan-ganyan. So parang somehow nararamdaman na namin na since nung pinatawag kami, nararamdaman na namin na parang hindi babalahurain kami dito, bababuyin kami. So, laban na lang kayo ng laban. Oo. So kumbaga parang kaya dapat laban na talaga. But of course, wala naman, kasi syempre first time naman nila magpatawag ng vlogger na ang kumbaga parang under BBM administration, first time nila magpatawag ng vlogger na kasi before, di ba pinatawag na rin yan sila TP, yung mga vloggers noon sa Congress, sa Senate yung pinatawag. But at that time, ang presidente na nun si PRRD di ba? Si PRRD na yung presidente nun. So, kumbaga parang at that time, you would have certain level of blanket assurance that these legislators would not go beyond what is proper, 'di ba? Kasi parang syempre presidente si PRRD, feeling ko naman mantitrip lang 'yan pero hindi natin alam kung hanggang saan ang gagawin ng mga 'yan. At that time nung pinatawag kami, si Colonel Grijaldo detained na din.
months na rin yung binibilang ni Colonel Grijaldo sa detention facility sa Congress. So, kumbaga parang, syempre, yung iba, marami sa amin, pamilyado, marami sa amin, di ba parang, marami talaga nag-worry na hindi nila afford na ma-detain, ganyan, and things like that. Maraming responsibilities sa buhay, ganyan. Hindi talaga afford na ma-detain, ganyan. But yung pagde-detain sa amin was a real, very, very real na risk. Correct. In fact, nung nag-attend kami ng TRICOM noon, may mga dala na kami overnight bags. Kasi nga baka ano kami, baka makembot kami doon eh. Nakakatakot yun, no? Nakakatakot. Or die. Ate Joey was Feel ko I will be, exactly. Feel ko, Joey, I will be afraid. Kasi nga, I don't know how it feels to be inside a prison. Because hindi pa talaga ako na-preso Pero pa. handa ka nun, Ate Jo. Whatever it is. May dala na nga siya overnight bag. Oo. Tapos may bili na ako sa, kay Daryl, may bili na ako sa mga kapatid ko, ganyan-ganyan. May bili na ako na kung ganito mangyayari, sabihin niyo na lang kay nanay, nagbakasyon lang ako, ganyan-ganyan. Mga ganun etchos, tapos yung mga gamit na ipapakuha ko in case, ganyan-ganyan. So parang, actually, siguro ang kinaka-worry ko noon, sabi ko, shit, baka mamaya mabuisit ako ng bonggang-bongga. Oo, tapos maano mo yung emotion. Sigurado, kulong ako na. At saka, kaya nga, Joey, nung naka-receive ako ng invitation to be part of, as a resource person doon sa Senate Inquiry on Fake News, natakot ako doon. Sabi ko, oh my God, ito na ba yun? Papupunta na ba ako? But then, you told me na, Senate is okay, but the Congress is different. Talaga. So, Kasi ang head ng public information is, I think, is Senator Robin. yes, I think it's Senator Robin. So, kumbaga parang friendlier territory yun. Correct. Diba? And also when they realize na I'm not in the Philippines, sabi nila, hindi namin alam. So, yun. Ito lang, eh. Pero ikaw, you are not important to me. Thank you, Mr. Chair. Ayan. Kaya, huwag kang mag-alala. Hindi ako kailanman magdidemanda sa'yo. Tumatawa ka pa eh. Thank you, Mr. Chair. Natatawa ka sa akin eh. No, Mr. Chair, I am expressing my gratitude, Mr. Chair. Ganito Si Crisette tumawa. Gusto na akong konya tanong lawyer ko niyan. You made a statement against me. Ang sabi mo, ganito, kung abante, pasweltuhan ka ng taxpayer, tinawag mo ako tinawag mo akong ba't mo ginawa sa akin yun? Gusto mo ba akong umiyak ngayon sa'yo? Please, yes. That is part of my freedom of speech, Mr. Chair. Is that right? Yes, Mr. Chair. So your freedom of speech is to tell a person that he is freedom of speech ba yan? My freedom of speech, part of my freedom Ang of galing speech is mo. to react. Ang galing mo. Sabi mo ha, in another post, ito sulahin mo, isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Ang reaction ni Joey, grabe ka, biatch. Yes, Mr. Chair. Ganon. If I tell you right now, sasampalin kita. Freedom of speech yan. That's part of your freedom, Mr. Chair. Pag sinampal kita, hindi na freedom of speech yan. Of course, sir, it's a verdict Hindi action na. already. Ang galing. Mahusay ito. Takot siya. Ang galing mo. Alam mo ang tawag dito? Sinabihan na, akala ko poker face ako dyan. Akala ko talaga, as in, swear, akala ko talaga poker face ako. Buti nilang, Joey, hindi ka gumanyan. Yes, Mr. Chair. Grabe. Ganyan ka pa naman paminsan-minsan. Oo, Akala ko nga poker face ako dyan. Yung akala ko hindi obvious yung ko. Ay, sorry. Akala ko hindi obvious yung mga demeanors mo. Oo, yung mga demeanors ko. Akala ko talaga Tapos nung nakita ko yung video, sabi ko, shit,
nagsismirk pala ako. Kaya nga Kaya nag-smart. kaya pala yung Evil lawyer green ko. yung atake mo doon. Oo. Sabi nung abogado ko, isa pang ano, parang yung isa pang ano ko daw, ismid ko, ganyan. Isa pang ismid mo dyan, makokontent ka na. Ginanto Totoo? ko Sinabihan ka? abogado ko, oo. Ginanto niya ako, sabi, isa pang ismid mo dyan, ako makokontent ka na. Ayun. Si Crisette na tumatawa. Ito. Kaya nga. Oo. Ayun. Pero natakot ka nun, Ate Jo? May takot ka na. Hindi daw siya matakot, sabi. To be honest, nung mga panahon na yon, hindi talaga. Kasi kumbaga parang, na-condition ko na yung mind ko na I'm going to answer whatever question they're going to throw at me. So, hindi talaga ako takot. Hindi I mean without any or whatever. Kasi medyo familiar rin sa akin yung ganong environment. Kasi nag-attend naman talaga ako ng mga congressional hearing before. Ganon. So kumbaga parang hindi talaga ako takot. Kasi kumbaga parang alam ko yung mga parliamentary rules, alam ko yung mga pwedeng gawin, hindi pwedeng gawin, ganyan. So kumbaga, yung certain level of confidence na I know I can handle it, andun ako. Ganon. Kumbaga, so parang, kaya hindi ako takot. Oo. Pero of course, syempre, nag-worry ako kasi syempre, iba yung trip nitong mga to di ba? Iba yung trip nitong mga to. Para sa akin, Joey, I think I will be afraid, pero the only thing that you can do is really to answer it accordingly. Yun lang. Accordingly. Ano ba yung Oo. pwede mo bang magawa? Di ba? Just to really answer. Pero kasi sa Ate Joey, nilaro niya ng malala. Kaya Palakpak nga. tayo lahat sa bahay. Ang atake niya is ganito. Gusto mo pala ng laro. Welcome, I'm the captain. Ganon yung atake niya. Oo. Ayun. Palakpakan kami nun. Hayop! Nakakaloka. Actually, parang yung feeling ko, nung na-realize nila na we cannot break this girl. Yung gano'n. Feeling ko yung moment na na-realize nila na hindi namin matatakot tong gagang to, ganyan. Yung sinabi yung na parang, tinuturuan ka ba ng mga magulang mo na magmura? Di ba pala mura ka? Siguro tinuro ng magulang mo na nagmumura ka, no? Ganyan. Sabi yung ganon. Tapos sabi ko, no, Mr. Chair, they did not teach me, they did not teach me to curse, but they taught me how to be my authentic self. Nung sinabi ko yun, kasi after nun, kinlose na niya so hindi ka talaga mag-a-apologize, ganyan. Sabi ni Abad, girl, alam mo, pag pinilit nila ako mag-apologize, I'm going to, I am really going to, susulitin ko yung opportunity na ikukulong nila ako. Basta ako na rin yung iko-contempt na nila ako, yung ganyan-ganyan. Ang isip ko nun, basta iparamdam nila na iko-contempt nila ako, maglilitanya talaga ako ng I am really going to make a scene. Oo. Kasi kung ikukulong nyo lang rin naman na ako, pag mumumurahin ko na kayo lahat dito. Correct. Totoo. Diba? Totoo. Kasi eventually, they are not going to, detain you indefinitely kasi that's going to be against Oo, sabi ko, the worst thing that can happen to me is to be detained up until June 30. Sabi ko, gano'n, ilang buwan yun? Tingin ko kaya ko. Tingin ko kaya ko. So yun. So tapos eventually, nalaman din nalaman din ng mama mo, Ate Jo. Ha? Nalaman din ng mama mo eventually na nag-try kong ka. Nalaman na niya nung merong mga kumakausap sa kanya, napanood namin yung anak mo sa TV. Ganun. Yung nanay ko takang-taka, sabi niya gano'n, nagpunta ka raw ng Congress? Buti hindi mo sinabihan na, ay late ka na, absent ka kasi sa meeting. Nagtataka tuloy yung nanay ko, ang daming kumakausap sa kanya. Uy, Kabelian, ang galing mong anak mo ganyan. Kaloka yung gano'n. Ayun. But that's really good kasi that was also a learning opportunity for you, not only for you but also for the people who were watching that hearing. Yes. So, na pwede pala, gano'n.
nag-live ako, nung pagdating namin sa Congress, nag-live ako. Tapos nag-live ako doon, sinabi ko talaga na if I am going to be humiliated ng bonggang-bongga, as in yung super bonggang humiliated. Sabi kong ganon. So might as Ano well. to? Might as well. Sabi kong ganon. Kung Oo. kunwari papahiyaan nila, Bex, dala-dala ko na yung yung budget ng Congress. Yung mga in-insert nila na yung sinasabi ni Kong Leviste ngayon, yung pinag-i-insert nila na pera sa nila. Sabi ko ganun, putang ina, kapag kinulong nila ako dito, tatanungin ko talaga sila, mga putang ina ninyo, bakit niyo binigyan yung sarili ninyo ng 10 billion in addition above and beyond do sa original yung proposed budget, walang deliberation, walang tanong-tanong, binigyan yung mga sarili ninyo ng bilyong-bilyong pera. So, ready na talaga ako. Yun talaga yung sasabihin ko. Sabi ko, yun ang sasabihin ko, yung tungkol dun sa budget, yung sa MOOE, ayun, pagmumurahin ko silang lahat. Alright. Kasi totally, contempt ka din naman out of what will lang nila or kagustuhan lang nila. So might as well just say your pace, no? Ganon. Gusto nyo pala ako i-contempt. Pues, release the Kraken ka ngayon. Ganon. Well, fortunately, hindi naman nila ako kinontempt. So, at hindi rin naman nila ako hindi nila ako sinight in contempt. Wala naman kasi akong ginawang contemptible. Exactly. Correct. Wala rin naman akong ginawang contemptible. At saka, yun nga, kagaya ng sinabi ko, And you weren't not answering their questions. In fact, you answered them fairly and squarely. It's just that probably you might not like the demeanor or the manner you answered them, but still you answered they them. answered. Exactly. Oo. Ganon. So, At diba parang si pala? BP Inday lang. You may not like my answer, but I answered. Correct. Exactly. Yung ganon. Diba? Ayun. So, Joey, yung 324 billion pa yun for 2025 ang dala mo. Sabi ni Dare to Ask. Yes, oo. Yung alam mo alam mo Dare yung pinost ni pinrint ko yun yung Nandito pala si Dirto. oo. Nasa YouTube ganyan. Okay. Oo. Siya, ang tawag dito kasi diniscuss kasi namin yun isa sa live. Yung mga insertion isa sa mga mga resulta ng hindi mo pera yan, discussions namin, series of discussion namin sa live with SAS and with Dare to Ask, is yung pera na in-increase ng budget ng House of Representatives na higit na mas mataas kaysa dun sa originally proposed na budget nila. Correct. So yung mga pera na yon, yung mga increase na yon, yun yung mga increase that happened after the BICAM. Ganon. So parang, di ba yung BICAM nga at that point, very secretive. Yes. So walang nagtanong, hindi nag-deliberate, hindi natin alam kung para sa nila gagamitin yung mga dagdag na bilyong-bilyong pera na pinagbibigay nila sa sarili nila. So yun, so sabi ko, atang ina, kapag ka talaga nagkaanuhan to, baro-bala ng bonggang-bongga, ito talaga yung gagawin kong litanya dito. Yan. Ay, pinrint ko talaga yun. Ayun. Tapos after nung kwento mo na ako, yung after pagkatapos nung session, did Benny come up to you and say, hello, ganyan? Si Benny Abante, after ng hearing, talaga siya, nag-iikot talaga siya. Tapos kinakausap niya talaga yung mga resource person. So nagpunta siya dun sa amin ni Crisette. Tapos parang sabi niya, "Uy, Joey, wag mo naman na akong binabash." Sabi niya? Joey, wag mo naman na akong binabash. Sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, "Sir, di natin sure." Sige, picture na lang tayo. Picture na lang. Di lang picture, ganyan. Kasi ganyan si Benny Abante eh. Yung kumbaga parang gusto niya iparamdam dun sa mga tao na trabaho lang, ganyan-ganyan, eme-eme. In fact, trabaho there. pangbabalahura niya, yung kung ano yung ano niya.
Hindi kasi ko lang doon, like, pakaulawan lang gano'n. yung ganyan. Kumbaga, that's the role he needs to play. Mag-intimidate, gano'n. Mag-intimidate, gano'n. Are you saying that Congress, pag nandun sila sa isang inquiry, they are wearing a different hat? Lights, camera, I action. think so. Kasi Benny Abante said that to us eh. He said that to Ate MJ. Nung closing ng last hearing ng TRICOM, di tapos na. Tapos na yung inquiry, finold na yung inquiry, ganyan-ganyan. Inabangan ni Ate MJ si Benny Abante at saka si Dan Fernandez. Inabangan talaga ni Ate MJ para sumbatan talaga. Para sumbatan talaga ng bonggang-bongga. Parang pinaiya nyo kami, binaboy nyo kami, ganyan. Sir, napaka-unfair ninyo, ganyan. Kinonfront talaga ni Ate MJ sila Benny at saka sila Dan Fernandez. Tapos, parang, ang explanation ni Benny Abante kay Ate MJ na parang, you know what guys, I am just being a good soldier. So, ibig sabihin, inutusan ka lang na gawin yung mga ginawa mo sa amin. Na meron kang, the way we understand it is, meron kang role to play. So, kaya yung mga ginawa nyo sa amin, yung mga pambababoy nyo sa amin, yung pag-intimidate ninyo, that's part of your plan. Kasi parang, for you to say na I am just a good soldier, bakit? Sinong general mo? Oo. Sino nag-uutos sa'yo, di ba? Ayun. So, ganun yung na-feel, ganun yung namin, ganun talaga yung dating sa amin na parang, meron talaga siyang role to play. Diba? Kaya ganun yung niya. Ganun yung embot ni Benny Abante. Ayun. Tapos edi sabi niya, kasi kayo naman, sabi ganun ni Benny, kasi kayo naman, pati naman mga damit namin, pinapansin niyo pa. Pati naman yung mga sasakyan namin, pinapansin niyo pa. Nagaganon-ganon si Benny Abante. Ang sabi ko, I said this to Congressman Abante na sabi ko, sir, yung mga ganyang bagay, kailangan nyo talagang i-explain yan. Hindi po pwedeng hindi. Hindi nyo mapipigil ang mga tao na questionin yung mga sinusuot ninyo, mga ninyo. You just give a fair explanation and then people will stop talking about it. Diba? I-justify ninyo kung bakit ganyan, kung bakit kayo may mga luxury items na hindi naman nag-exist before. Diba? I-justify niyo yan sa mga tao. Ayun. So, to be fair kay Benny Abante, at that time na kinakausap namin siya, maayos talaga siya nakikipag-usap. I think it's the politician in him, no, na yung sanay talaga siya. Makatao, yung mga ganyan. Na parang hindi siya bastos at that time, magalang siya, marespeto siya sa amin. Ina-acknowledge niya, even yung feelings ni Ate MJ, ina-acknowledge niya, alam ko, masakit talaga yung nangyari sa inyo, yung mga ganyan. May mga ganun-ganun siya. Kaso nga lang, syempre, putang ina, nababoy na si Ate MJ sa TV. Sa TV, di ba? Ganyan pala, no? Ako yung Lights, camera. So, pag ipinatawag ka, Vin, ready ka na, Vin. Naraman ko diri pa, okay ra pa hindi. Ayun. Baklaan ang show. Gmo. Nandito lang naman ako, Pam. Okay lang ako. Sabihin ko lang, sorry guys, nandito ako. Ay, gano'n lang. Ayun. Tapos, at that time, kasi kumbaga parang yung ibang mga congressmen, no, na sila, yung parang, okay, it's done, finished, job is over, ganyan. Ganun. Pero si Barbers, galit na galit pa rin sa amin. Diba? Kasi pinakasuhan, diba? Nag-file, oo nga. Oo. Galit na galit pa rin sa amin. Kasi yung closing speech ni Barbers at that time, galit na galit pa rin siya sa mga vloggers. Talaga? Kasi sa mga napopost about sa kanya, ano pala siya, chicken, ano ba yan? Onion skin pala siya. Chicken skin. Ako talaga, galit talaga ako kay Barbers. Kasi may mga linyada pa to si Barbers noon na parang, yung parang, ganyan ba kayo pinalaki ng mga magulang ninyo na nagmumura, ineme, ganyan. Correct, oo. Pinalaki kami ng magulang namin na kapag meron kami nakitang takatarataduan, i-call out namin. Diba? Dadamay mo pa mga magulang namin dito. Kayo, mga politiko kayo, pag meron kayong ginawang hindi maganda at kinall out namin kayo, kasi pinalaki kami na honest na mga magulang namin na hindi magpapagago sa mga putang inang kagaya nyo. Diba? Tagal. Natatakot na talaga kapag ganyan si Joey. Paminsan ko lang nakikita pag
Para magka-heart attack ako. Kasi totoo naman, sinabi mo. Totoo. Sorry. Doon ako na high blood kay Barbers yung parang kine-question niya yung uri ng tao, yung mga kaming mga nagki-criticize sa kanila. Ganun yung parang dahil kini-criticize namin kayo, masama kaming tao. Hindi ba po pwedeng hindi nyo magawa yung trabaho nyo na maayos kaya kami galit? And also, Correct. di ba Joey, as a public servant, you shouldn't be even parang maging onion skin if somebody calls you out because of the work you are doing. Di ba? Nothing personal dito. It's not about the person, it's about what you did. Yun lang dapat yung atake. Pero pinipersonal niya kasi. Yun nga yung hindi ko magets dito sa mga politikong to eh. Yung mga politikong supportive kay BBM. Ano sila, yung very, very onion skins sila na ba't ang sensitive ninyo? Diba? Kutsa, kami nga, mga Duterte aligned na ng mga politiko, kinikriticize pa namin eh. Kayo pa ba? Diba? Totoo yan, I agree. Kayo pa ba? Eh yung mga Duterte aligned politician nga, hindi nakakalusot sa amin, kinikriticize namin eh. Diba? Tapos, kayo pa ba? Diba? Pero, Kayo pa ba na, pero yung punto ko, bakit ka pa tumakbo bilang public servant kung hindi mo pala kaya ang feedback, whether it's Correct. positive or otherwise, di ba? Kasi gano'n naman talaga, you cannot please everyone. That's why you need to listen to your constituents, whether ano ba yung pulso nila, ano ba yung gusto nilang masabi. And then when people start to criticize you because of the actual job that you are doing, that means that you need to listen to them. Hindi Correct. ka ba dapat magalit, di ba? correct. Ay, meron pala ako nakakatawa na experience dun sa meron ako nakakatawang experience during the hearing kasi tinanong ako ni Johnny T ni Kong Johnny Pimentel, sabi niya gano'n, taga saan ka ba? Taga doon ka ba sa distrito ni taga doon ka ba sa distrito ni Benny Abante? Ba't galit na galit ka sa kanya? Ba't laging siyang binabanatan mo? Tapos tinanong ni JJ Suarez, Miss Cruz, are you a constituent of Kong Benny Abante? Ganyan, Emerald, ganyan. Tapos sabi ko, no, hindi po ako taga doon. So bakit siya lang yung binabanatan mo? Sabi ko, no. Sabi ko, ganyan, hindi lang po siya. Marami po akong binabanatan. Di ba? Hindi lang po siya. Ayun. Kasi hindi na nila tinanong yung tanong. Hindi na nila tinanong kung sino pa. Kasi sabi ko ganun, ikaw JJ Suarez, content rin kita araw-araw. Di ba? Because Joey, as a Filipino, in itself, we have the right to call out whoever it is na public official that we think that they're really doing a bad job sa kanilang supposed job or function, di ba? You apply for a public office, you are vying for a public office, binoto ka ng tao dyan, you're accountable to the people. Not Yes, only correct. within your constituents, but outside your constituents, because that's what public service is for. You listen, and then you apply, whatever, ano ba yun, you reason out, pero wag kang magalit pag merong nerve na puputok sa sinasabi nila, di ba? Wag dapat gano'n. Si Bato, galit na galit kami kay Bato kasi si Bato, kung matatandaan ninyo, nagpahiring yan yung PIDEA leaks. Si Bato ang chair nun eh. And madami kaming na-disappoint nun kay Bato. Kasi nga parang, bakit parang ang soft-soft niya na parang at that time ang pangalan nito, si Risa Ontiveros, go kay Alice Guo eh, 'di ba? Parang bakit hindi natin magawa yung ganyan considering na si Risa Ontiveros nasa opposition pa. At that time yung mga senators part pa sila ng majority, 'di ba? Bakit si Risa Ontiveros ang tapang-tapang na gawin yung Correct. mga investigation, parang alam mo yun, yung parang nakaka-disappoint na parang ang soft-soft ni Bato dun sa pag-handle ng inquiry sa pagjujudictus Benedictus Nancy. Ganon. So, tawag dito, na-call out namin nun si Bato ng bonggang-bongga. Nagalit mo kami si Bato.
Ala, thank Diba? you. Inaway-away ba kami ni Bato? Correct. Ayun. Hindi naman kami inaway-away ni Bato. I'm very sure sumama yung loob ni Bato sa amin. Pero hindi kami inaway ni Bato. Hindi kami inaway, hindi kami parang, masyado naman kayo or ano, yung ganyan parang libelous naman yung mga pinagsasabi nyo or tinakot-takot kami ng demanda or whatsoever. Kakampi to ha? Kakampi to, pero kinriticize namin ng bonggang-bongga. And sabi ko nga, pagdating sa mga ganyang bagay, doon naman lamang yung mga Duterte-aligned politician. Kasi, at least yung mga Duterte-aligned politician, they can afford to accept certain level of criticism na hindi sila pikunin. Hindi sila pikunin. Ganun. Hindi naman talaga dapat, to be honest. If you are a public official, hindi talaga pwedeng pikunin ka, to be honest. You need to have the patience to listen, to engage in a conversation. May it be a very hard conversation, but that's necessary to do. Talagang yan yung totoo. That's what makes you a good public servant. If you listen at the same time, you process whatever it is that you listen. Diba? So, sana naman, usapin yan ba? Tsaka, huwag niyo i-personal ang mga atake sa inyo because wala namang personal doon. It's about your service. It's about this and that. Diba? Not unless, iba nga. Alam mo, yung iba nga, pinipersonal na nga tayo ng mga atake. Diba? Wala nga tayong keme. Bahala sila. Friend, yung walang personalan kay BBM, friend. Personalan, friend. Kaya nga, kay PRRD hindi ganyan. Hindi si PRRD ganyan. Hindi ganyan. Ako personalan to kay BBM. Kasi si PRRD, Pao, okay. Kuha kay PRRD. Personalan to, friend. Hindi kasi si PRRD kasi, he will let you, criticize. Yes. Criticize me, ganito, ganyan. Okay. He even faced yung mga protesters, remember, nung all of a Pinapasok sudden. niya na Malacanang. Natandaan. Hindi. Yung parang lumabas siya agad at kinausap niya yung mga protesters. Ano bang problema ninyo? Ganito, ganyan. Paano ako makasagot sa inyo kung patayin niyo ako dito? Diba? Sas, nakausap niya si PRRD kasi in-interview niya si PRRD several times through SMNI. Alam mo, sabi ni PRRD kay Sas, if I have done anything na tingin ninyo ay mali, by all means, criticize. Correct. Apat lang. Ayun. Hindi issue sa kanila yung gano'n. Hindi, kumbaga parang, hindi na balat sibuyas. Katinoan mo ito, nakaka-edit kasi Joey ba? Na yung mga taong alam mo yung onion skin tangin. Baklang correct. Diba? Ay, naku. Correct. Yun naman. At least, diba? At least, diba, Joey, you have really consistently showed na yung ganon, yung pagmamahal mo bitaw para sa bayan, always there from the very beginning. And you really become every day, friend. a good every example day. o motivation from people like me and other people as well who wanted to express their thoughts on the matter. Na it's okay to say something that could be labeled as an unpopular opinion, but it's necessary to say that. Ganon. Ayun, at saka dapat hindi nga siya dapat nga hindi natin pinagdedebatihan yan na parang Correct. okay lang ba Alam mo, dito, alam mo Joey, dito sa Netherlands, imagine this, ang government, nagkaroon sila ng issue about a certain subsidy where they found out na ang mga buhay ng mga na-affected individuals, they ruined their lives, ganito, ganyan, and they allowed that to happen. Naging controversy siya. They found out na totoo na mayroong mga associated decision based on race or mga ganito ganyan. The whole government resigned. Can you imagine that? The whole government out of delicadeza resigned. Dito, kapatid na sa Pilipinas pa, kapatid na mismo nagsabi na adik kapatid ko. Can you imagine? Sabihin ka lang pabalik na hindi yan kapatid ko, she's not my sister anymore. Ha? Can you imagine na gano'ng kakapal ang mukha? Grabe talaga.